mga kaibigan, magandang umaga sa inyo lahat. Nandito kami ngayon sa bahay ni Pastor Ira. At kasama natin dito si Pastor Lazaro. Medyo nag-aamuso lang kami rito. At pakinggan natin ang mensahe ni Pastor Ira. Okay. Go ahead, Pastor. Maraming salamat, Mang Casimon, no? Senon, sorry, no? So, sa magandang umaga, ang lingkod po, Pastor Ira ito, at pupuri tayo sa Panginoon sa pagdalaw o pag-visit. Pastor Jeff, Casimon, dito po sa Osana Baptist Church. So, ang ating topic ngayong umaga ay patungkol po sa mga is related, no? Sa mga nangyari sa panahon natin ngayon, yung pagsama ng panahon. No? So, sa Biblia, may binabanggit po na talagang pagsama ng panahon. Sabi sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, mula talatang 1 hanggang sa 7 verses. No? Sabi ng Bible, alamin din ito na sa mga huling araw ay mapanganib ng mga panahon ng darating. So, ano bang ibig sabihin ng sa huling araw? Sa Bible, ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi yung muling pagbabalik ng Panginoon Yesus. At ito rin ay hinalimpulan sa panahon ni Noah na bago dumating yung tinatawag na universal flood, ay ang mga tao during that time ay mga masasama na. Yung panahon ay naging masama. Yan din sa panahon ni Noah. So paano naging masama sa mga huling araw? Ang panahon na ito ay masama. Una, sabi ng Bible, sapagkat ang mga tao ay magiging mga mapagmahal sa kanilang sarili. Sumama yung mundo hindi dahil sa ano pa mang dahilan o sa diablo o ang demonyo na nagpakasama, lalo niyang pinasama. No. Sabi ng Bible, naging masama o mapanganib ang panahon sa huling araw dahil ang mga tao ay naging makasarili. Sabi ng Bible, sapagkat ang mga tao ay magiging mga mapagmahal sa sarili. So, yun po, no? Kaya kung mapapansin natin, di ba, walang tigil, walang humpay yung kasamaan ng mundo dahil sa mga tao ay nagsimulang maging mapagmahal sa sarili. Kaya nga ito ay nagbunga ng tinatawag na corruption, kriminalidad. Ang ugat po niya ng tao ay naging makasarili, no? At hindi lang yung sabi ng Bible ay mapag-imbot. So, covetous, kumbaga sa English, covetousness. So, ano bang pagkakaiba ng magiging makasarili sa pag-imbot? So, ang pagkakaiba nun ay ang taong selfish ay yung kanya lang yun, no? Hindi niya isinishare yun sa iba. Subalit yung covetousness, yung iyo ay akin. Yun. So, ibig sabihin, pag-angkin o pagkuha ng bagay na hindi naman para sa atin. Which is, ayan nga nangyari ngayon sa mga issue sa ating kapaligiran, particularly sa gobyerno natin, yung mga intended projects na para sana sa taong bayan ay kinuha ng mga tao na allegedly, no, under investigation. At yung mga tao na sana inaasahan natin ng mga tinatawag na tagapaglingkod bayan, sila pa yung maaaring sabihin natin napakalaking bahagi bakit meron tinatawag na korupsyon. So bilang mga tao, ano ba dapat maging tugon natin, no, sa mga nangyayari sa panahon natin? Una, sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, "This know also that in the last days." So una, dapat maging aware tayo na sa mga huling araw, ganyan talagang magiging kalakaran. Ganyan ang magiging tendency, no, sa paligid natin. In fact, hindi lang naman sa bansa natin nangyayari yan. Kahit sa iba't ibang bansa, na ang tao po ay naging makasarili, naging mapag-import, sabi ng Bible, no? At boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful and cruel. So we should be aware, no, sa ganyang sitwasyon. So paano ba tayo ituloy? Una, sabi po Apostol Pablo, dapat alamin natin na that we are living sa panahon na napakapanganib. So, kung ang sa panahon ito ay mapanganib, sabi nga, there are two kinds of people in the last days.
Una, mga taong, at makikita natin yan sa book of Revelation, chapter 22. Itong una, the trend in the last days, yung mga tao ay maging makasarili, mapag-imbon, diba, mga palalo. At sabi nga rin dito, no, children will become more disobedient to their parents. So ibig sabihin yung pagsama ng panahon, hindi lang sa mga nasa adult stage, kundi even yung mga kabataan. Kagaya ngayon, di ba, yung nangyari ngayon, yung protesta, kamakailan, ng linggo, di ba? Alos yung mga nanggulo doon ay karamihan, mga minor edad, mga bata. So ibig sabihin, kahit itong mga bata nito ay really naging bahagi ng, kumbaga, walang exemption sa pagsama, sa pagkakaroon ng pag-ibig sa sarili, ay hindi lang matatanda, even mga bata. So that is the trend in the last days. Pero makikita rin natin dito yung tinatawag na mga tao sa mga huling araw. There are two kinds of people in the last days. No? Sa muling pagbabalik ng Panginoon, dalawang klase ng tao. Una, sabi sa Pahayag 22:11. Ito sabi ng Bible. Siya na di matuwid, ay hayaan siyang maging di matuwid pa. At siya na marumi, ay hayaan siyang maging marumi pa. At siya na matuwid, ay hayaan siyang maging matuwid pa. At siya na banal, ay hayaan siyang maging banal pa. At masdan ako ay dumarating ng madalian, at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ang bawat tao ayon sa kung anuman ang kanyang ginawa. So, there are two kinds of people sa mga huling araw. Una, sabi ng Bible, ito yung mga taong walang takot sa Diyos. At yung mga taong walang takot sa Diyos, sabi ng Bible, ito yung mga taong namumuhay sa karumihan, no? Ibig sabihin, no? Sa filthiness, no? At the same time, they are living in, sabi ko, hindi matuwid na pamamaraan ng pamumuhay. So, yun po yung una, no? Ng mga klase ng tao. At doon nga napapabilang yung mga taong mapag-imbot, yung mga palalo. Pero sa Bible, meron din tinatawag na mga mananampalataya. No? At ito mga tagasunod o mananampalataya ni Kristo, ito yung mga taong binabanggit na matuwid at banal. Ibig sabihin, no? Kagaya ni Noah, sa kabila ng pagsama ng mundo, the Bible says, but Noah found grace in the eyes of the Lord. And Noah was a just man and perfect in his generation. And Noah walked with God. Kung tayo po yung mga mananampalataya ni Kristo, hindi po tayo dapat madaig ng sistema ng mundo nito. Bagkus, lalo po natin gawin kung ano yung tama at kung ano pong kalooban at nais ng Diyos sa atin. So muli, no, I hope and pray na sa mga panahon ito, hindi po dapat karahasan ang tugon po natin. Kundi bilang mga mapalataya, lalo tayo magpakatuwid, lalo tayo magpakabanal, lalo tayo lumapit sa Panginoon. Kasi sa mga huling araw, diba, masama ng panahon, pero meron tayong buhay na pag-asa. At ang buhay na pag-asa natin, yung muling pagbabalik ng Panginoon Hesus Kristo. So lahat tayo haharap sa Panginoon at bigay sulit. So sabi ng Bible, tayo ay magsusulit ay sa atin. So, salamat sa Panginoon. So God bless sa mga kaibigan po natin. Salamat po sa yung time. Ngayon po ay manalangin lang tayo. No? Sa ating panalangin, kayo po ay nais po manampalataya o mapabilang dun sa mga taong mga ligtas, sa mga taong manampalataya, ay tanggapin po natin ang Panginoong Hesus. Sa totoo lang, wala namang matuwid, lahat ay makasalanan. Pero sabi ng Biblia, lahat ng nanalig kay Kristo ay sila ay pinabanal. Sila ay ginawang matuwid ng Panginoon. Hindi dahil sa kanilang ginawa, kundi dahil sa panampalataya nila sa ginawa ng Panginoon Hesus. Kaya sa umagang ito o sa araw na ito, nais ko pong papabilang doon sa mga taong matutuwid at mga banal sampalataya ng Panginoon. Okay, tayo manalangin. Sambitin nyo lang itong may panalangin na Panginoon Hesus, ako po'y lumalapit sa inyo na isang makasalanan, humingi ng kapatawaran sa lahat ng pagkukulang at pagkakasala na aking nagawa laban sa iyo. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo, pinagsisiyan ko po ang aking makasalanan at tinatanggap ka sa aking puso bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Inaangkin kong kapatawaran at kaligtasan. At hiningi ko po na ligtas mo at baguhin ako.
sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Okay, so God bless. Thank you. Salamat po sa pangalan. Ano response mo? Ha? Salamat po, Pastor Ira. Mensahe. Salamat sa mensahe, Pastor Ira. Mga huling araw nangyayari sa ating bansa. Ay talaga naman, kita nyo naman, yung nakaraan yung tuwa, yung rally, yung mga gulo. Bakit pala nilang sunugin yung mga nakamask ka? Ano? Ang tindi pa lang, no? Grabe yung mga nag-fan, talagang ano, gusto nila talaga ipagsak si Bongbong pero hindi nila nagtagumpay dahil mas marami pa nang kumampi. Kung sinisigawan nila si Javit Singh. Wala na eh. Kasi alam mo, nakalagay naman sa Biblia, hindi magtatagumpay yung mga nagbabalak sa ng masama sa mga matinig na tao. Kasi ang kanila, madilim yung kanila. Binabalak, ibagsak nila yung matuwid. Ang kakampi nun, ang isang kampi nila. Kasi sabi naman si Bible, di ba? Amen. Amen. Ang tanggulan ng masama ay parang buhangin na gumuguho. At ang tanggulan ng mabuti ay ang kanyang kabuti. Amen. Kaya yun mga kapatid. Ikaw, ano sabi? Yun nabanggit ka na, perilous time shall come. Sabi ko, man shall be loved for God. Magiging mapanganib talaga. Kaya wala nang ibang safety lugar sa ibabaw ng mundo kundi nasa kalooban ng Diyos. Kaya kung nabanggit nga kanina pa sa tayo nasa Pagno, magiging updated tayo sa lahat ng bagay. Bago lang yun, yung Bible, 2,000 years ago, hanggang yan. Ang bigit pa, no? From Old Testament to New Testament, sinabi na ng Diyos yan, nangyaring mga bagay. So tayo, maging, sinabi naman ng Bible, let not your heart be troubled. Amen. Ngayon, you believe in God, believe also in me. My Father's house are many mansions. We are, ano lang tayo dito, manlalakbay. So habang tayo naglalakbay, yung layunin ng Diyos is to preach the gospel. Bring people to Christ. Amen. So yun lang po. Okay, thank you. Right?